Oh, 'di ba? Oh, ito, sabi ko nga sa inyo. Oh, ito pa yung isang balita tungkol diyan. Oh, pasok. Platforms ang isa sa mga pahayag ni Ramil Madriaga nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte araw ng Martes, April 14. Partikular na ang sinabi nitong nagregalo siya ng isang painting kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng supplemental affidavit na ipresenta ni Madriaga sa House panel. Nagpapakilalang dating bagman ni VP Duterte si Madriaga na inutusan umanong maghatid ng malaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Isang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping. Hence, we organized a video conference with Sarah where I personally asked her to reconsider her decision as we have already poured some substantial effort toward promoting her candidacy for president through ISIP. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. I personally gave her as a gift. A painting, I noticed a painting I personally gave her as a gift. Wala siyang sinabi doon. I noticed a painting similar to a painting that I personally gave her as a gift. Walang ganun. Sabi dito, during our video conference, English ka kasi ng English, puking ina mo ka, bagsak ka naman sa bar eh. Tarantado ka, alam mo kung talagang hindi ikaw gumawa niyan, ulul. I also noticed a painting I personally gave. Noticed a painting. I personally give her. Doon pa lang sa I personally give her as a gift. Personally give. Ikaw mismo yung nag-abot. Doon pa lang mali na eh. Why? Ang kwento niya, pinuha ng PSG, ng PSG sa kanya. Kung pinuha ng PSG sa'yo, therefore, hindi mo yun personally binigay as a gift. Because if you personally gave it to her as a gift, ikaw mismo personally handed it over to her. Ganun. I personally give it to the PSG as a gift for Inday Sara. Ganun sana yung ano mo, yung paggawa mo ng ng pag-construct mo ng affidavit. Ang layo doon sa sinasabi ng abogadong Abnoy eh. Na may dalawa yun eh. Pinagawa ni Inday Sara, sinend sa kanya yung picture, ganito yung concept, ginaya. Dalawa yun, yung isa sa kanya, yung isa kay Inday Sara. Siya hindi naman yun yung kwento niya. A screenshot of our video conference is here to attach as Annex A. Ginamit nyo pang ebidensya. Annex A. This is our evidence na yung painting na yan, I personally gave it to her as a gift. O, kung sabi ko nga sa inyo, ang clarificatory question doon sa kung hindi bobo kasi itong mga congressman, hindi nila alam kung ano yung difference ng clarificatory question at probing question. So sabihin ko na, you said in your affidavit that you personally give it to her as a gift, personally. And you're saying now that you gave it to a PSG. PSG went to your home and took it from you or you give it to the PSG people. O akala ko ba you personally give it? Bakit ganun? You personally give it pero sa PSG mo naman pala binigay. So, hindi mo personal na binigay, tama? That's a clarificatory question. So, sasabihin niya na, I personally give it to her in essence as a gift kasi nga, ako, galing sa akin eh. Para sa kanya eh. So, personally, ako nagbigay sa kanya. Pero hindi physically, ako nagbigay. Okay. Yun yung clarificatory question. Hindi yun probing question. Puntay na, itong mga abogado na to, probing, clarificatory, di alam. Ano kayo, grade 1? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Kompleto yung detalye niya eh. Niregalo ko yan sa kanya. Yan mismo. Hindi niya sinabing, may niregalo ko ko sa kanyang painting, kamukha niya. Hindi niya man sinabi ganun. Tagalog man yan, hindi naman natin yan pwedeng ma-misinterpret, tama? Pinagawa ko po ng painting na yan. Yan, painting na yan. So, ibig sabihin, yan mismo, yan. Hindi kamukha niyan, yan. Walang nakalagay kamukha, similar, whatever. Parang yan yung binigay ko. Walang ganun eh. Very firm siya. Yan mismo, yan. Yan, oo. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Kinuha ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. So, personally, binigay mo kay Inday? Hindi. I gave it to her as a gift pero hindi ko siya personal na binigay kasi kinuha ng importante yun, yung mga ganyang critical na mga information. Sabi ko sa inyo, the devil is in the detail. Ito po yun. Ito po yun. So tinuturo niya, ito po yun. So yan yun.
Hoy, palad, ang pinagsasasabi mo? Gawa ka ng istorya. Magpaturo ka sa akin kung paano magsinungaling. Number 1 ako dyan. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I- Dalawa po yan. Yung isa nasa bahay ko sa Laguna, yung isa yan. Oh. Ano siya, with conviction. Talagang naniniwala siya, yan yun. Oo, yan yun. Oh, putang ina, hindi pala. Paano na? Kwak, kwak, kwak. just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP. Pointing on. Puta, grammar mo, mali. Pointing at. Pointing on. The Vice President as the Nakapatong siya doon, ganun. one he gave as gift to the same. Pero sa post ng isang Davao-based artist, iginiit nitong siya ang nagregalo ng painting kay VP Sara nang ito pa ay alkalde ng Davao City noong 2021. Pinabulaanan din itong isa siyang scholar o taga Laguna, kundi bagkus ay taga Davao. Tinanong si House Committee on Justice Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro kaugnay ng issue. Anya kung may ebidensya ang kampo ng pangalawang Ito, pakinggan nyo sasabihin ni Estapador, ha? Pakinggan nyo. Pangulo, sa House panel dapat ito iprepresenta. How are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Bakit? Bakit ipipresenta sa inyo ni Inday Sara yon? Bakit? Korte ba kayo? Ha? Kayo ba ang magdidesisyon whether yung yung ebidensya ko is superior than his evidence? Kayo ba? No. In your capacity as an investigator, you will know right away if this person is telling a lie. Yun. Hindi ko kailangan ng ebidensya na galing kanino man para masabi ko kung totoo yun o hindi. Because again, yung lumabas na na yan, na patunay na yan, galing na mismo sa artist, ibig sabihin na nagsisinungaling yung resource person ninyo. If nagsisinungaling yung resource person ninyo, bakit pa kailangan pumunta ni Inday Sara dyan para i-debunk yung pagsisinungaling ng resource person ninyo? Oh. Doon na lang ako sa Senado where it counts. Kasi even if I go there, madam, and I will present this evidence to you, hindi naman mako-cross-examine ng mga abogado ko ang tarantadong Madriaga na yan dyan. So, what's the point na pupunta ako dyan? Isa pa, clarificatory questions lang naman yung pwede nyong ibato. Hindi naman kayo pwede mag-probing questions. So, kung pupunta ako dyan, ipapakita ko ito, matatanggal na ba si Madriaga? Bilang yung Madriaga confession matatanggal na ba as articles of impeachment, or ma-overturn pa ba yung pagboto nyo ng sufficiency in ground, substance, and form? Di ba hindi na, ma'am? Di ba nga nagbotohan na nga kayo? So regardless magpunta ako dyan or hindi, kung nagbotohan na kayo, ibig sabihin tapos na tapos na dapat yung trabaho ng opisina mo. Dinadala na dapat yan sa plenaryo. Ba't hindi nyo pa madala sa plenaryo? Remember that the clarification Stress na si madam, no? Diba, stress na siya. Iba na itsura niya. Pagod na rin siya. Di na rin talaga nila alam paano iraraos tong ginagawa nilang kagaguhan. Alam nila, huli na nila to eh. Sabi nito ni madam siguro, putang ina, may isang termino pa ako sa Batangas. Puro kagaguhan ang ginawa ko ngayon. Lahat na ninakaw ko, putang ina, mapupunta lang sa pagbili ko ng boto. Kasi kung yung tao hindi to bibili ng boto, ha. Hindi ko sinabing bumibili siya ng boto. Ano lang yun? Sa takbo-takbo lang ng isip ko yun. Alam niyo naman di totoo yun eh. Ko lang yun. Inaisip ko lang yun. Itong tao na to, sa tingin mo may boboto rito kung hindi to magbibigay ng pabor sa mga constituents niya? Marami akong kaibigan sa Lubo, Batangas, ha. Grabe daw yung motorcade dito, ang haba. Tapos hindi ako sure dito. Malamang sa malamang nagloloko yung kaibigan ko. 3,000 daw ang bayad doon sa mga umattend doon sa motorcade. Ang laki nun, ha. 3,000 kung ilang tao yun. Gaano kalaking pera yun. Ngayon, kung nagbayad ng 3,000 ito, noon, ngayon, na pahiyang-pahiya siya, putsang ina, doble ngayon. Yung kailangan niyang ilabas na pera para manalo siya, o yung anak niya o asawa niya, kung sino man tatakbo sa pamilya niya. Assumption ko lang yan kasi siguro naman hindi naman tanga yung mga taga Batangas na boboto ng ganito. Ako kahit bayaran mo ako, hindi ako boboto ng ganitong tao eh. Di ba? Well, hindi totoo yan sinabi ko. Nabanggit ko lang yan. Pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo.
Oo. So kayo nang bahalang umusga. Verificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. Oo nga, pero ikaw bilang isang Justice Committee chairman, malalaman mo from yung mga nakikita mo sa social media na, alam mo yun, si common sense dictates na kung merong ganong claim, at yan si Madriaga, tatanungin nyo ngayon si Madriaga, may claim sa social media, mali daw yung painting. Ano yung totoo? Hindi kasi ganito. Nagpagawa kasi sa akin. Ba't hindi mo nilagay diyan? Gago ka pala eh. Alam mo yung kahit naman grade 1 malalaman mo na mali eh. Hindi na kailangan ipresenta pa sa'yo. Kasi yun, technicalities na lang yun. On your capacity, abogado ka, congresswoman ka, dapat alam mo eh. Alam mo kung reliable pa ba to o hindi. Hindi na kailangan pumunta dyan ni Inday Sara. Bakit ba kasi gusto niyo pumunta dyan si Inday Sara? Akala ko ba ayaw niyo sa kanya? Ba't gusto niyo siya makita? Magbabayad ka na ba ng utang mo? Sabihin mo sa kanya, Inday Sara, pumunta ka lang, magbabayad ako 8 million upfront. Pumunta ka lang, magbabayad ako sa utang ko. Kung sabihin mo gano'n, baka magpunta si Inday. Pupunta siya doon, makikita yung mukha mo, tapos babanatan mo siya ron, tapos may utang ka sa kanya, kapal naman ang mukha mo. So, I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, with Ngayon, ganito. Tatanong kita, Loristro, bilang ikaw ang nag-fact finding, probable cause, ikaw ang bigay ng probable cause dito sa kaso na to. Do you think if Madriaga goes to Senate, do you think they will not waste him? Bilang abogado, in your capacity as a lawyer, your capacity as a congresswoman, do you think with the evidence na yung statement ng artist ni Inday Sara nagbigay ng gift, do you think they will not use it in Senate? And you think if Inday Sara use it sa Senate, because that's wala nang choice si Inday Sara but to attend diyan sa Senado, if she presents it there, do you think do you think may pag-asa pa to si Madriaga paniwalaan ng mga senador, judges? In your capacity, sagutin mo yun. Because if you think na nagsasabi ng totoo si Madriaga, if you think na lulusot ito sa Senate, then go ahead, make my day. Dalhin nyo na yan sa Senate. Dalhin nyo na yan sa Senado para malaman na natin. Hindi kasi ipapakita ni Inday Sara yung mga ebidensya nila sa inyo. Ano kayo? Bali. Pag pinakita ni Inday Sara yung ebidensya na meron sila, di alam nyo na kung paano ika-counter yan. No way. Pero sila Inday Sara, alam na nila kung ano yung mga hawak nyong ebidensya laban sa kanila. Kahit yung sinasabi nyong COA findings, kailangan ng isoli yung pera, malaking bagay yun, hindi. Ano kayo? Kung si Inday Sara, may COA findings na ganun, nag-a-appeal sila Inday Sara, ibig sabihin hindi sila pumapayag, mali kayo. Sabi ng COA, tama sila. Sabi ni Inday, mali kayo, tama kami. Sino magsasabi kung sinong mali at tama? Korte. Ngayon, kung ako si Inday, dahil inutos ng COA, isinoli ko yung pera, ibig sabihin, umamin ako na ninakaw ko yung pera na yun. Umamin ako na mali yung pagdi-disburse namin. Hindi kami aamin na mali yung ginawa namin kasi tama yung ginawa namin. At dahil tama yung ginawa namin, putangin na nyo, magkita tayo sa korte. Doon tayo maglabasan ng ebidensya and we will let the court decide whether itong COA na to ay nabayaran para i-reject yung aming mga appeal at yung aming liquidation. Ganun yun. Hindi ibig sabihin, mga bobo kasi yan. Sila Nico David, yung mga poke ng mga vlogger na mga tanga, yung mga pilay na vlogger na yan. Bobo yung mga yan. The courts are there for a reason. Kaya ka nga magdidemanda sa korte. Kung halimbawa, nagpasa ang COA. Sabi ng COA, mali. Tapos nagpasa ng appeal. Sabi pa rin ng COA, mali. What is the next course of action? Isoli yung pera na yan. Pag sinoli ko yung pera na yan, that's admission. Admission of guilt kagad yun. Parang sila Alcantara, parang si Bryce Hernandez, nagsoli sila. Ibig sabihin, they are admitting na galing sa nakaw yung mga pinagsosoli nila, yung mga ni-restitute nila. Why will I restitute kung hindi ko nga inaamin na may kasalanan ako? Patunayan nyo muna na may kasalanan ako. Hindi kayo ang proper forum para mapatunayan na may kasalanan ako. Kasi pwedeng politically pressured kayo dahil administrasyon kayo So doon tayo sa korte mag-usap. The court will say if I'm guilty or not guilty. Pag sinabi ng korte na isoli ko, parang Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, isoli ng national government yung perang kinuha nila sa PhilHealth. Ayun. Pag sinabi na ng korte, wala ka nang magagawa ron, no buts, no ifs. Nakita nila, talagang kinulimbat nyo yun. Ganun po yun, ha? Yung kayong mga bobong vlogger, ha?
Na ang laking issue, ang laking pasabog yung sa COA, tanga. Oo, kaya nga tayo may Supreme Court, nandiyan dyan yan for a reason. Kailangan i-utilize yan. Kung if you feel na hindi ka nakakuha ng hustisya dito, yan nga yung pinakamataas na korte sa Pilipinas. At kung ano yung desisyon ng pinakamataas na korte, that's final and executory. Ganun yun. So hindi pwedeng, Inday Sara, isoli mo na daw yung pera. Ba't ko isosoli? Hindi ko naman ninakaw yan. Pag sinoli ko yan, di inamin ko na ninakaw ko yan. Tanga yan. Bobo nyo. Is being posted in social media. If not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate so that the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Di na. They don't have to present evidence there. Oo, kasi klaro ang mandato ng Congress. You are only there to look for probable cause. If you feel like there is a probable cause, nagano na kayo nagbotohan na kayo. Oh, there's no need to present evidence there. Kasi pag nagpresenta ako ng ebidensya diyan, malalaman lang ng prosecution kung ano yung tinatago kong armas. No way. Ganyan din ang China, ang Russia, ang Iran, ang Israel. Itinatago nila yung mga pinakamalalakas nilang mga defense, yung pinakamalakas nilang mga armamentes. Kasi pag nilabas nila yan, o di maglalabas yung kabila ng missile, ganun. Ganyan talaga sa gera. Kasi gera to itong kaso, parang gera yan. Naglalaban ng kayong dalawa. Wala nga lang kayong mga missile na nakakasakit, pero yung mga missile ninyo, yun yung mga ebidensya nyo. So kung ako, ipapakita ko na meron akong 100 missile, o di pinakita ko na kagad sa kanila kung gaano ako kahina o gaano ako kalakas. Di napaghandaan nila ako. So hindi ko yun gagawin sa inyo. Kaya nyo ako pinapupunta dyan para malaman nyo ano ba yung mga ebidensyang hawak ko. Neck nyo. Ito, Pacquiao, may regalo ko sa inyo. Ganun yun, ma'am. Sorry, hindi kami tanga. Hindi tanga si Inday Sara. 80% yung average weight niya. AWG ba tawag doon? HWA, ano yun? GWA, general weight average niya is 80%, take 1 lang. Baka ikaw, mamaya niyan, yung average mo nung pumasa ka ng bar, baka mamaya palakol yan. Sa kanya namang pahayag, tinawag ni VP Duterte si Madriaga na isang bagsak sa bar exams at kidnapping suspect. Iginiit nitong tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa sariling paraan at hindi humingi ng special accommodation sa kaninumang professor. Hindi rin umano siya inireklamo kailanman dahil sa kawalang galang o karahasan sa ibang estudyante nang nasa School of Law pa ito para pabulaanan ang mga aligasyon ni Madriaga. Tinawag din ng Vice Presidente na mini-trial ang pagdinig ng House Justice Committee na nagpapakitaan niya ng tunay na asal ng ilan sa mga miyembro nito ng tila pag-abuso at katiwalian ang kayaan niyang gawin. Nabahiran din anya ang unang impeachment case laban sa kanya ng mga aligasyon ng panunuhol kung saan sangkot ang ilang miyembro ng Kamara at ganito rin umano ang ikalawang reklamong impeachment. Ayon naman sa makabayan lawmakers, hindi record sa eskwelahan ang usapin, kundi Gago. Hindi record sa eskwelahan. Bobo. Ito mga bobo talaga. Ito talaga mga taga-bundok to. Kasing talino to ni Tarzan . Mga kamag-anak ni Tarzan to, mga taga-gubat to . Hindi record sa eskwelahan ng usapin. Gago. Inopen nyo yun dun . Pinayagan nyo si Madriaga na sabihin na bobo si Inday Sara dun . Tapos nung naglabas si Inday Sara na sagot, masasaktan kayo. Ang dapat ipaliwanag niya is 612.5 million pondo ng bayan. Nasaan ang liquidity? Wait lang. Kalma lang kayo. Kalma lang kayo, puro kayo ganyan . Nasa ng 6.12 million, wala na yan. Tangina na hindi record sa eskwelahan, sinabi nyo dun, mahinang nilalang si Inday Sara, naglabas siya ng grade niya, 80%, putangin na ngayon. Hindi yan ang usapan, gago, nilabas nyo yun dun, tas hindi yan usapan, kung di pala usapan yan, di sana hindi nilabas yan dun. Mga bobo rin talaga to . ang 612.5 million pesos na pondo ng bayan ang dapat anilang ipaliwanag. Tinanong din ng mga ito, nasa ng liquidation, dokumento at malinaw na pananagutan sa bawat pisong kinuha sa kaba ng publiko. Samantala, inihayag naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung nagbotohan sila sa House Justice Committee noong April 14 kaugnay ng pagtukoy kung may probable cause o sapat na batayan ba para umusad ang proseso ng impeachment. Ang boto nito, kahapon, magbobotohan na kami. Ako personally, boboto ako for probable cause.
Itinuturing ng kongresistang mabigat na ebidensya sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo ang pinagtibay na disallowance ng Commission on Audit sa 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Mga tulad yan, 76 million pa lang. 76, asan yung 612 sinasabi nyo? 76 million lang. Total yung sinasabi ninyo. Sa 76 million lang merong issue, binubuo nyo na. May regalo ko sa inyo. Oh, eto oh. Fuck you. Ang ina nyo. Mga ulul. Gayun din ang findings ng National Bureau of Investigation Pati na yan. sa mga pirma sa National Bureau of Investigation, mga pirma. Ang statement ng National Bureau of Investigation, mukhang. Mukhang iisa lang. Hindi nila sinabi doon, we are sure, we are certain, 100%. Oo, even the forensics, the signature forensic in America said that ganito. This is the report coming from the FBI, CIA, NSA. Walang ganon. It appears to us, it seems to us, mukhang isang tao lang ang gumawa. So, is that a valid kumbaga verdict? No, it has to be proven guilty beyond reasonable doubt. Walang pag-aalinlangan. Kung ikaw mismo nag-aalinlangan pag ginamit mo yung parang, mukhang, sa tingin namin, pag ginamit mo yung mga yun, ibig sabihin, may doubt ka pa. Hindi ka 100% sure. Para kang safeguard na sabon. 99.9% ka lang, hindi ka 100%. Therefore, hindi siya papasok sun sa beyond reasonable doubt. Wala yun. Oh, so kabobohan na naman yan. Walang silbi, walang bilang, walang kwenta. Mga kupal. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa harap ng